Espirito'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi magandang umaga. Ano pong napakahalagang ipinapaalala sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon? Tinuturuan niya tayo kung paano ba natin mamahalin ang Diyos ng tama. Tinuturuan tayo kung paano tayo magmamahal ng tama sa ating Panginoon. Tanong ko lang po, sa ating mga pagmamahalan, sa mga relasyon, sa mga ugnayan, sapat na po ba na salita lamang ang ginagamit natin para mapatunayang nagmamahal tayo? Hindi naman ho, di ba? Hindi naman sapat na sabihin yung mahal kita, pero hindi naman nakikita sa inyong mga gawa. At hindi rin sapat na ikaw lamang ay tumatanggap ng mga salita. Dapat din may ginagawa ka para mapatunayan mo yung pagmamahal mo. Isa pong expression ng pagmamahal ng mga anak sa mga magulang ay ang pagsunod sa mga utos ng magulang. Halimbawa, tutulungan sa pagluluto, magpapabili ang nanay ng toyo o suka sa tindahan. Uutusan ng anak, anak, bumili ka nga ng ganito sa tindahan. Sasagot ang anak, sige po, pero hindi naman kumilos. Nasunog na yung niluto, hindi pa nakakabili ng pangkompleto sa pangluluto. Hindi sapat na ginagamit lamang natin ang salita. Hindi sapat na alam lang natin kung ano yung inuutos. Dapat gumagawa rin tayo, pumikilos tayo. At ito po yung ipinaalala ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang tumatanggap at tumutupad sa mga utos ko,
ang siyang umiibig sa akin. Kaya magandang pagnilayan sa araw na ito. Una, tunay ba tayong bukas para tanggapin ang mga salita at utos ng ating Panginoon? Yun yung unang mahalagang bagay. Alam ba natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Dahil kung hindi natin alam, hindi rin natin malalaman kung ano yung dapat nating sundan na mga salita sa ating mga buhay. Kaya ang unang biyayang hingin natin, kabukasan ng ating mga kalooban upang maging maliwanag kung ano ba ang utos at mensahe ng ating Panginoon. At matapos nating malaman ito, hindi sapat na alam lang natin ang mga ito. Dapat mayroon tayong pagtugon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Hindi sapat ang pagtanggap. Dapat sinusunod natin ang tinatanggap nating mga salita na galing sa ating Poong Jesus Nazareno. Ito yung magbibigay sa atin ng buhay at gana habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Ito yung magbibigay sa atin ng magandang bunga sa ating mga buhay. Yung pagtanggap at pagsunod sa mga salita at utos ng ating Panginoon. Ito yung magbibigay ng kapayapaan sa ating mundo. Magbibigay ng kaayusan sa ating mundo. Yung tunay at tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya naman ho, nagkakaroon ng maraming kaguluhan sa ating bayan, sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya. Kasi nakakalimutan na natin na mapakinggan yung ating Panginoon. At nakakalimutan natin na sundan yung mga utos ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, may paanyaya po ang ating Panginoon. Isang tabi ang ating mga pansariling kagustuhan. Isang tabi ang ating mga sariling interes para mabuksan ang ating mga buhay sa kagustuhan ng Diyos, sa interes ng Diyos, at malalaman at makikita po natin kapag tayo ay sumusunod sa nais ng Diyos. Ito'y palaging para sa makakabuti ng lahat. Ito'y palaging para sa ikabubuti ng lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpapasimulan ng ating linggo, ito po yung paalala sa atin. Buksan ng ating mga buhay upang tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng lakas ng loob na sundin ito. Ito po ang magpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos, ang pagtalima sa Kanyang mga salita. Ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen.